Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. May nag-comment kasi doon sa video ko na gawa daw ako ano na daw yung process pagkatapos na magkaroon ng employer. Ano na ang susunod na process. So sa akin, nasa probinsya ako noon. I-share ko sa inyo no. Pero meron akong videos na na-upload na niyan. So okay, uulitin ko, kikwento ko na lang ulit para mas shortcut ba. So sobrang lamig nga ngayon dito guys. Kaya ganito yung outfit ko no? Balot na balot ako. Ang lamig. So ayan, kasi nga winter na ngayon dito, nasa Hong Kong, January 2026, magkakatapusan na ng January, sobrang lamig. So hanggang February pa daw to, and hindi ko lang alam kung hanggang March, hindi ko lang alam, kasi bago lang ako dito sa Hong Kong guys. So ayun na nga, nung nagka-employer ako no, ang nangyari, nung sinabi sa akin na hired na ako, may employer na ako, na hired na ako, in 3 days, sa loob ng 3 days, nagpa-Maynila na ako guys. Bumiyahe na ako kasi nasa probinsya ako, Visayas. So, nasa Antique ako noon. Tapos sinabi sa akin, katapusan kasi noon, 28 yun ng July 28 yun. Tapos, sinabi sa akin ng aking broker na kailangan kong lumuwas ng Maynila. Pupunta akong agency kasi yung agency namin is nasa Pedro Hill. So, sabi ng broker ko, yung broker ko is taga Hong Kong talaga dito sa Hong Kong yung aking broker. So, luluwas siya doon sa Pilipinas. Pupunta siyang Pilipinas sa katapusan ng July. So, kailangan ko daw na lumuwas na doon at para makita ko siya at may pipirmahan na akong kontrata. So, ayun na nga. In 3 days, guys, so nag-asikaso na ako at lumuwas na ako ng Maynila. Nag-report ako sa agency ng July 31. At sa pag-report ko, kailangan ko magdala ng 6,500, yes. Kasi, yun sinabi sa akin ng agency na mag-report na daw ako at magdala ako ng 6,500 na para pala yun sa parang fee mo doon. Tapos sa agency, yung 3,000. Tapos yung 3,500 para sa medical. Ako nun, alanganin kasi yung pagdating ko dun, syempre ligaw-ligaw pa ako kasi nga, hindi ko pa talaga alam yung agency kung saan yun. Binigyan lang nila ako ng address. Na kung saan yon, binigyan nila ako ng sketch. So syempre ako matagal na ako hindi nakapunta ng Maynila guys, syempre 'di ba? So talagang inalam ko pa, at saka sobrang traffic. Pumunta pa ako sa kapatid ko nun sa Taguig, naligaw-ligaw pa ako. Maaga ako umalis na, galing akong Calamba sa Laguna kasi may kapatid ako sa Laguna na doon ako tumuloy, galing akong probinsya, doon ako tumuloy sa Calamba sa Laguna, sa kapatid ko. Tapos, madaling araw, lumuwas na ako ng Maynila. Lumuwas na ako, mga alas 5, umalis na ako ng bahay. Tapos, nag-report, pumunta muna ako sa kapatid ko sa Taguig. Tapos, saka ako pumuntang, kasi yung pera na, nasa kapatid ko yung pera kasi siya kasi yung gagastos sa akin, yung kapatid ko. So, kailangan kong kunin doon sa kanya yung pera. Tapos, papunta na akong agency. So, ang nangyari, ligaw-ligaw pa muna ako papunta dun sa Taguig sa kapatid ko at hindi ko pa naman alam yun. Ay, Diyos ko, umikot na ako ng Pasay. Naku, binalik na lang ako ng jeep. Nakakatawa nga yung experience ko na yun kasi yung matanda yung driver ng jeep. Tapos sabi sa akin, ay ano pala siya, single father. Pero matanda na siya, pero matanggen nyo siya. Bait nga eh. Sabi, naku, huwag ka nang mag-abroad. Sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay namin. Niloloko pa ako. Sabi ko na, uwi na lang kita sa amin. Sabi ko, kasi nga naligaw-ligaw na ako. Pabalik-balik na ako sa jeep niya. Ayun na nga, pabalik-balik na ako sa jeep. Tapos, sabi niya, saan ka bababa? Sabi ko, sa ano po eh. Kailangan ko bumaba ng Taguig, papuntang Taguig, ganyan, Santo Niño. Tapos sabi niya, lumampas na, dapat doon ka bumaba sa yung sa pasakayan ng mga pag-Guadaluping mga jeep. Sabi ganun sa akin. Di sabi niya, sige, sakay ka na lang ulit, bababa, iikot na lang kita ulit kasi dadaan na ulit pabalik doon yung jeep. Yun, nakakatawa talaga yung experience ko na yun.
So ayun, sinamahan pa ako. Tapos may sumakay na matanda din doon sa jeep na yun. Tapos doon din siya nagkataon na doon din siya bababa sa bababaan ko. Tapos yun, talagang sinamahan ako nung matanda. Sabi niya, dito ka na. Tapos siya pa nagpamasahe sa akin sa jeep. Nakakatawa yung mga experience ko sa pag-a-apply, guys. Sa pag-a-apply, grabe talaga, ang dami kong naging experience. Meron pang isang lalaki na binigyan ako ng 200. As in wala naman talaga na akong pera noon. Wala, sa probinsya, nagsasabi yung anak ko na wala daw silang baon, ganyan. Kasi syempre, single mother ako, guys, at 3 yung anak ko, mga nag-aaral, puro high school. Tapos yung isa, grade 11, yung isa, grade 12 na. Tapos yung bunso ko is grade 8. So yun, nagsasabi sila wala na daw silang pambaon, walang ulam, ganyan. So ako naman, binigyan ako ng 200 ng mama sa jeep. Mabait siya, madami siyang pera, dinukot niya lang sa bag niya. Tapos as in naman, makita mo naman na maganda yung mga bag, yung alam mo yung mga original na sabi niya, bakit po? Sabi ko ganun, usap-usap kami, ang bait niya. Taga Bicol siya, kababayan ng papa ko, kasi yung papa ko taga Bicol. Ang layo na ng kwento ko na. Tapos binigyan ako ng 200. Tapos thank you ako kasi bababa na ako. Tapos doon pa siya sa unahan. Tapos sabi ko, ang galing naman. Sabi ko, ganun, gumagawa talaga ng paraan si Papa Jesus pag alam niyang kailangan mo or nangangailangan ka. May tao talaga siyang ginagamit para may tao talaga siyang gagamitin na magbibigay sa'yo ng tulong. Oo, as in. Tapos, edi yun na. Saan na ba ako? Hindi ko na maalala yung pinagkukwento ko, no? Tapos, pagkatapos nun, pag-report ng agency, guys, pag maaga ka pang dadating doon, magme-medical ka kaagad, automatic. Kaso ako, dumating ako doon, hapon na. Alas 2 na ng hapon. Sabi ganun, ay, bakit na ngayon ka lang? Sabi ganun, aabot ka pa ba sa medical? Naku, sabi yung ganun, okay lang ba sa'yo bumalik ka kinabukasan? Sabi yung ganun, okay lang ba sa'yo? Sabi ganun, kasi hindi ka naaabot ng medical ngayon. Kasi hapon na nga, alas 2 na yun eh. Sabi ko, sige po, bukas na lang ako. Sabi ko ganun, kasi para tuloy-tuloy. Kaya yun, guys, pagkatapos nun, may medical ka na agad. Tapos, magbabayad ka ng 3,000 tapos 3,500 sa medical. After mo mag-medical, hindi kakayanin yung medical na isang araw lang. Oo, kasi ang daming tao. Tapos, sa Holy Angel, yung aming medical clinic, yun, ang pinakamahirap doon, yung sa pagme-medical, yung sa psycho. Kasi as in, doon sa psycho, bumagsak ako, pinabalik ako, guys, ng isang beses. Kasi nga, alam mo kung anong dahilan. Nasagot ko naman lahat. Lahat naman okay sa akin, na kaya ko yung oras, na ganong oras. Kasi nga, pinibilisan ko. Alam mo kung saan ako bumagsak. May nagtanong, sa sobrang pala kaibigan ko, sa sobrang kadaldalan ko din, na sobrang, pag may nagtanong, mabait ka, alam mo yun. Siyempre, di ba, pag ikaw bagong pasok ka doon sa isang room or sa tatanong ka talaga, di ba? May nagtanong sa akin. Kasi nga, nakalagay talaga doon, bawal magsalita, bawal umimik, kahit tanungin ka pa, ganun pala, bawal pala makipag-usap. Diyos ko, tapos nagkataon naman na nakita talaga ako nang nagbabantay doon, yung sa psycho talaga na babae, sobrang stricta, guys. Sa Holy Angel yan na. Tapos alam mo, sinagot ko lang naman kung ano nga ba tinanong sa akin ng Pinay. Yung applicant din, syempre, tinanong lang naman niya ako. Tapos nagsagot lang ako yun, nakita ako. Tapos yun na nga, after nun, saan na ba ako? Nakalimutan. So, ang advice ko talaga, guys, sa mga magsasayko, na kahit may magtanong sa inyo, or basta, kahit kausapin ka, or wag mong papansinin. Walang imikan dun, guys. Bawal talaga. At mag-concentrate ka lang sa upuan mo. Walang ganon, or ano yung malikot yung mata mo, or as in makipag-usap ka lang dyan.
Bawal talaga. Yun talaga yung sa psycho sa Holy Angel, guys, nakakainis. Tapos yung nakakainis pa doon na pag may medical is matagal is yung sa eye, sa mata, tapos yung sa psycho. Yun talaga. Napaka-stricto nila at saka basta pero yun sa iba hindi ako nahirapan. Tapos yun, guys, after ng medical, nagstay muna ako. Result niyan, kinabukasan naman agad, magkaka-result ka naman na agad. Tapos, ibabalik mo yung result ng medical mo sa agency. Tapos, sasabihin sa'yo ng agency na mag-wait ka, isi-schedule ka nila ng OWA. Next, guys, is OWA. Pag ex-abroad ka kasi, tapos hindi pa naman expired yung TESDA mo, hindi ka na magte-TESDA. Pero pag first timer ka, tapos wala ka pang TESDA, magte-TESDA ka, guys. So sa akin kasi, hindi pa expired yung aking TESDA, kaya diretso na akong OWA. So, ini-schedule na ako ng OWA. After ko ng medical, schedule na ako ng OWA for 3 days. So, nag-OWA na ako ng August 7, 8, 9. Nag-OWA na ako. Di ba ang bilis ng process? Tapos, after ng OWA ko, nag-wait na ulit ako. Siyempre, nakapasa tayo sa OWA. Di ba kahit ang hirap? Ayun, hindi nung nakapasa na, no, may video ako about dyan, panoorin nyo. Tapos, nag-wait ako ng aking visa. Oo, nag-wait na ako ng aking visa. Tapos, nung dumating na ang aking visa, di-report na naman ako sa agency. Tapos, nagpirma ako ng totoong kontrata na talaga. Yun na talaga yung totoong kontrata. Tapos, perma na naman ako. Tapos, schedule na ng aking flight. Alam mo nyo, guys, one month lang akong nagtambay. Oo, as in 1 month lang. Tapos, magpa-flight na ako. Schedule na ng aking flight. So, ayun. At saka, ayan. Ngayon, dito na ako sa Hong Kong. Pagka-schedule ng aking flight, so yun, magbabayad ka ulit. May babayaran ka ulit kasi ang total ng bayad sa agency nasa 16,500, guys. Pero lahat na yon is nasa 16,000. Parang na total ko siya nasa 800 eh. Kasi meron pa siyang yung MIR, ang tawag dun? Yung injection sa atin. Nasa 300, tapos yung pregnancy test pa na yun yung pinakalas na gagawin pag magpa-flight ka na kinabukasan. Yun, pregnancy test. So nasa 300 ba or 500 ang pregnancy test. Tapos yun, after nyan, flight ka na at dito ka na sa Hong Kong. So pagdating sa airport naman, guys, yung broker, yung agency nyo dito, yung mag-aasikaso sa inyo pagdating. So sa amin, pagdating dito sa airport sa Hong Kong, naghintay kami hanggang alas 9 ng umaga kasi ang aga ng dating ng flight namin, mga alas 6 or alas 5, 5:30 to 6. Dito na kami, guys, sa airport. So, naghintay kami hanggang 9 kasi 9 pa yung broker namin na nagising siguro. Tapos, pinasakay niya kami, tinuruan niya lang kami. Sumakay kami ng taxi papunta doon sa agency. Ayun. Tapos, sinamahan kami magpa-medical. After niyan, medical kayo kaagad. Tapos yun, pagkahapon, guys, ng mismong araw na yun, sinundo na kami ng aming amo.